Mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo, mula sa The Solidarity Morning Devotion, isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay sa salita ng Panginoon sa umagang ito. Mga ilang minutong pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Hesukristo. Ang ating pong pagbubulay-bulayan sa magandang umaga ng Lunes ay matatagpuan sa Pahayag 22, talatang 18 hanggang 19. Ito ang sinasabi: Akong si Juan ay nagbibigay ng babala sa sinumang makarinig sa mga propesiya na nasa aklat na ito. Sa sinumang magdaragdag sa nilalaman ng aklat na ito, ay idaragdag ng Diyos sa kanya ang mga salot na nakasulat dito. Ang sinumang mag-alis ng anumang mga salita ng aklat ng propesiyang ito, ay aalisan ng Diyos ng karapatang makibahagi sa bunga ng punong kahoy na nagbibigay buhay at sa banal na lungsod na binabanggit dito. Tayo po ay manalangin. Ang manaming Diyos na makapangyarihan sa lahat, naririto ang iyong mga anak upang ikaw ay sambahin, pasalamatan sa isang magandang umaga na iyong ibinigay sa amin. Maraming salamat, Panginoon, sa isang gabing nagdaan na kami ay iyong iniingatan sa aming pagtulog. Maraming salamat, O Diyos, sa muli mong paggising sa amin, sa muli mong pagbibigay ng buhay, ng lakas at ng karunungan upang patuloy na humarap sa hamon ng buhay dito sa mundong aming ginagalawan. Panginoong Hesus, patuloy kong itinataas sa inyo ang aming mga kaibigan na ngayon ay magsiuwi dahil sa kanilang mga trabaho. Ingatan mo sila, O Diyos, sa kanilang pagbabiyahe, lalong-lalo na, Panginoon, yung mga nagmumotor. Ilayo mo sila sa kapahamakan, dalhin mo sila ng matiwasay sa kanilang mga tahanan upang sila, O Diyos, ay makapagpahinga dahil sa isang gabing pagtatrabaho, Panginoon. Amin ding inilalapit sa inyo, O Diyos, ang aming mga kaibigan na nakaharap ngayon sa banig ng karamdaman. Abutin mo sila, O Diyos. Pagalingin mo ang kanilang mga karamdaman, Panginoon, at ibalik mo ang kanilang mga lakas na nawala dahil sa karamdaman. Amin ding inilalapit sa inyo, Panginoon, ang mga recognition ng mga kabataan sa mga estudyante ngayon, Panginoon. Lord, ingatan mo po ang mga kabataang ito na nagsisipag-aral, maging ang mga guro na nagpapagal sa kanilang pagtatrabaho, Panginoon, upang ihanda ang recognition na ibinigay para sa mga estudyante. Salamat, Panginoon, sa iyong patuloy na pagbibigay mo sa amin ng kalakasan. Amin ding inilalapit sa inyo, Panginoon, ang aming mga kaibigan na nagtatrabaho sa lansangan, yung mga nagwawalis ng kalsada, Panginoon. Ingatan mo sila, Panginoon, at sa sobrang init, Panginoon, padungan mo sila upang hindi sila mainitan, Panginoon. Gayunin po ang mga traffic enforcer na sila ay nagmamando ng trapiko sa kalsada. Bigyan mo sila ng kalakasan, Panginoon. Bigyan mo sila ng karunungan upang sila, Panginoon, ay makapaghanap buhay ng matiwasay. Pandungan mo sila ng iyong banal na espiritu upang sila, O Diyos, ay hindi mainitan sa lansangan, Panginoon. Panginoong Diyos, amin ding inilalapit sa inyo ang mga kaibigan namin na mga mga taxi driver, grab driver, at iba pa, Panginoon. Patuloy mo po silang ingatan, gabayan sa kanilang hanap buhay. Panginoon, aming inilalapit sa inyo ang aming mga kaibigan na naghahanap ng trabaho. Ito man ay lokal o abroad. Naway makasumpong sila ng trabaho.
tulong ng iyong banal na Espiritu Santo upang sila, O Diyos, ay magkaroon ng hanap buhay. Amin ding inilalapit sa inyo, O Diyos, ang mga kaibigan namin nagtatrabaho sa ibang bansa, sa Dubai, sa Europe, at sa iba, Panginoon. Ikaw, O Diyos, ang siyang patuloy na magbibigay sa kanilang kalakasan doon. Ilayo mo sila sa anumang kapahamakan. Tulungan mo sila, Panginoon, dahil sila po ay nagtitiis na naghanap buhay sa ibang bansa para sa kanilang pamilya, Panginoon. Lord, Ikaw ang Diyos na makabagin sa lahat. Sila po'y iyong ingatan, Lord. Ilayo sa mga tukso, sa mga pagsubok, Panginoon, upang sila, Panginoon, ay patuloy na makasunod sa iyong kalooban. Maraming salamat po, Diyos. Ang lahat ng ito ay aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus na aming Diyos at tagapagligtas. Amen. Amen. Ang babalang ito ay para sa mga taong magtatangkang baguhin ang mensahe ng aklat ng pahayag. Si Jesus ang nagbigay ng pangitain kay Apostol Juan at siya mismo ang may akda ng aklat na ito ayon sa pahayag 1, talatang 1. Dahil dito, tinapos niya ang aklat sa pamagitan ng katuruan. Natapos na ang mga hula at hindi na kailangang dagdagan pa. Ang mga ito ay mismong salita ni Jesus at nagbabala siya sa lahat ng magtatangkang baguhin ang kanyang mensahe sa anumang kaparaanan. Sa pagdagdag, pagbabawas, pandaraya o sinasadyang maling pag-unawa sa kanyang mga salita. Ang babala ay malinaw at nakakatakot. Ang mga salot na binabanggit sa aklat ay mararanasan ng sinumang magtatangkang magdagdag, magbawas, mandaya at sadyaing ipaliwanag ng mali at baguhin ang mga mensahe dito. Ang mga gagawa nito ay mawawala ng bahagi sa buhay na walang hanggan sa langit. Bagamat ang babala sa pahayag 22, talatang 18 hanggang 19 ay patungkol sa aklat ng pahayag, ay babalang ito ay para din sa mga taong sinasadyang baguhin ang mensahe ng salita ng Diyos. Ibinigay din ni Moses ang parihong babala sa Deuteronomio 4, talatang 1 hanggang 2, kung saan sinabihan niya ang mga Israelita na makinig at sumunod sa mga utos ng Panginoon at huwag magdagdag o magbawas sa kanyang mga salita. Naglalaman din ang Kawikaang 30, talatang 5 hanggang 6 ng parihong babala sa sinumang magdadagdag sa salita ng Diyos. Sasawayin siya at mapapatunayang isang sinungaling. Bagamat ang babala sa pahayag ay particular sa aklat ng pahayag, ang prinsipyong nito ay mailalapat din sa buong aklat ng Biblia, ang salita ng Diyos. Mga kaibigan, dapat tayong maging mag-ingat sa pag-unawa sa Biblia. Ingatan ito at igalang at huwag baguhin o pilipitin man ang mga mensahe nito. Tayo po ay manalangin. Salamat, Panginoon, sa iyong mga salita na aming napakinggan ngayong umaga. Totoo nga po na hindi po kami nakarapat-dapat na magbago sa mga salita mo, Panginoon. O magdagdag man, dahil ikaw, O Diyos, ang Diyos na makatarungan. Panginoong Diyos, sa umagang ito, patuloy kong itinataas sa inyo ang aming mga kaibigan na nakikinig
sa iyong mga salita sa umagang ito na sila po'y ingatan mo. Ingatan mo sila sa lahat ng oras, Panginoon, kasama ng kanilang buong sambahayan. Panginoong Hesus, tulad ng mga alagad mo, nagpapasalamat po kami sa inyong pagtitiwala at pagtawag sa amin para maglingkod sa iyo, kahit hindi kami karapat-dapat, O Diyos. Makakaasa po kayo na hindi po namin sasayangin ang magandang pagkakataon na ibinigay mo sa amin. Pagpalain kawa nawa ng Panginoon ang itingatan ka. Paliwanagin nawa ang Panginoon ang kanyang mukha sa iyo at mahabag sa iyo. Ilingap nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa iyo at bigyan ka ng kapayapaan. Sa pangalan ni Jesus. Amen.